Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Tawagin niyo na lang akong Lovely, taga-Antique. Sa aming limang magkakapatid ay dalawa ang merong tinatawag na sixth sense o bukas ang third eye. Laking pasalamat ko nga na hindi ako yon at never ko naman hiniling na magkaroon ako. Pero dahil sa karanasan ng mga kapatid ko at mga kasamahan sa bahay, ay parang gusto ko nang umalis sa bahay namin noon. Isa pa, kapag daw napapalibutan ka ng mga taong bukas ang third eye o malakas ang pakiramdam, ay nahahawa ka na rin. Nasa unang taon ako ng high school taong 1999. Isang compound ang kinaroroonan ng bahay namin. Ang mga ibang bahay na naroon ay pagmamay-ari ng mga kapatid ni Papa. Ilan din sa mga pinsan ko ang nakaranas din daw ng kakaiba. Sa lugar namin noon sa isang baryo ay madalas magkaroon ng power interruption. Maaaring dahil sa brownout o kaya blackout kapag buong bayan na. Malas lang din talaga kami dahil halos nasa dulo na kami ng baryo. Madalas, yung ate ko noon na may third eye ang nakakakita, nakakarinig at nakakaramdam ng mga kasaba daw namin sa bahay na hindi nakikita ng iba. Fiesta ng patay noon at nagsindi kami ng kandila sa kanya-kanyang labas ng bahay. Napagkatuwaan namin ang mga kapatid ko at mga pinsan na matulog sa iisang kwarto sa bahay namin. Malaki kasi ang kwarto namin noon ni ate dahil tatlo kaming mga babaeng magkakasama doon. Habang nasa kwarto ay nagkukwentuhan. Kandila lang yung ilaw namin. Nagpaalam si ate na magbabanyo. Nakahiga na kami noon habang nag-uusap. Sabi ni ate, paglabas daw niya ng pinto ng kwarto ay may nakita siyang isang babaeng nakaputi na lumabas ng banyo. Tapos bigla na lang naglaho sa kadiliman. Sigurado daw siyang multo yon kahit madilim dahil hindi man lang daw siya noon pinansin. Balak pangaraw niya sanang sundan kung saan pupunta pero naunahan siya ng takot. At nung panahon na yon ay umuulan pa. Isa pang nakakakilabot na karanasan ay nung nadamay na rin kaming di nakakakita talaga nung namatay yung lola namin at binurol sa bahay ng tiyahin ko. Panganay na kapatid siya ni Papa. December yon ng ganoon din taon. Habang natutulog daw kaming lahat na magpipinsan, bigla raw nagising si ate dahil parang may nakatingin daw sa amin. Pagdilat niya ng mga mata, bumungad sa harapan niya ang putlang-putlang mukha ni lola. Takot na takot daw siyang nagsisigaw nun, kaya nagising na rin kami. Biglang sinabi ni ate na andito si lola. Kaya nagkatakutan na kami sa loob ng kwarto. Natakot din kami lumabas dahil baka paglabas namin ay bumungad si lola. Natakot tuloy ako tumingin sa kabaong niya. Alam kong hindi nagloloko si ate dahil takot na takot ito at talaga namang nakakakita siya ng multo. Sa sobrang takot nga niya ay panipisil niya sa braso ko. Di niya alam ang gagawin kung lalabas ba siya o mananatili sa kwarto. Andoon pa rin daw kasi si lola at nakatingin sa amin. Nagsumiksik pa nga siya noon sa likod ng kuya namin. Sumunod na karanasan ay nangyari daw kay mama. Mag-isa siyang nasa kusina at nakikinig sa debateryang radyo. Si Papa nasa lamay at kami naman daw noon ay naglalaro sa labas ng bahay. Nagluluto si mama at nakaugalian na niyang makinig ng balita sa radyo. Naramdaman na lang daw niyang parang may naglalakad sa likuran niya kaya bigla siyang napalingon. Pero walang tao kaya balik siya sa ginagawa. Maya-maya lang ay andyaan na naman daw yung mga yapak. Pero tuwing lumilingon siya, wala naman daw siyang nakikita na kung sino man ang pwedeng gumawa nun. Nang muli na naman siyang makarinig ng mga yapak sa likuran niya, ay hindi na niya magawang lumingon. Bigla raw kasing nanigas ang liig niya, tapos pigil daw ang hininga. Ramdam niya na papalapit daw yung mga yapak sa likod at sobrang kinikilabutan na siya. Kaya pinatay daw niya yung radyo. Kahit kinakabahan, pinilit niyang mabilis na lumingon. Walang tao. Pero napansin daw niya yung tabakong nakapatong sa ibabaw ng mesa. Naalala niyang mahilig palang magtabako yung pumanaw naming lola
at madalas niya itong pinapatong sa mesa para madali niyang makita kapag mababanyo siya ng gabi. Sa mesa kasi namin ay hindi yun nawawalan ng kandila, maliban na lang pagpatulog na kami at yung gasera ang sisindihan. Meron din naman kaming mga debateryang lamp at flashlights tuwing brown out. Isa pang nakakatakot na kwento ng isa ko namang kapatid na bukas din ng third eye ay nung gumagawa siya ng homework. Nalibing na noon si Lola. Pangatlo ako at sumunod ito sa akin. Katulad ni ate ay may sixth sense din itong kapatid kong babae. Isa din ang karanasan niya sa nagbigay kilabot sa akin. Abala siya noon sa paggawa ng homework sa mesa namin sa kusina. Naguhugas naman ako ng mga plato. Si ate, tanda ko, nagtutupi ng mga damit kasama si mama. Si kuya naman ay kasama si papa sa kabilang bahay. Si bunso ay tulog. Nagulat ako nang bigla siyang yumakap sa akin. May kumakalapit daw sa kanya. Ramdam daw talaga niya yung pangangalabit sa balikat niya. 2 beses pa nga. Pero nang lingunin niya ay wala namang tao. Nakatalikod ako sa kanya kaya hindi ko naman nakita yung ginagawa niya. Hindi naman daw niya yun napansin nung una dahil baka pakiramdam lang na may nangangalabit sa kanya. Pero bigla daw may bumulong sa tenga niya at tinawag yung pangalan niya. Doon na natakot yung kapatid ko. Imposible daw na ako yon dahil hindi ko naman daw siya nilingon. Hindi rin daw si mama yon dahil may kanya-kanya silang ginagawa. Walang tao nang lingunin niya. Kaya alam niyang hindi na buhay na tao ang may gawa nun. Kaya mabilis siyang napayakap sa akin. Sinabihan ko siya na tapusin na niya yung ginagawa at matutulog na kami. Kahit hindi pa siya tapos ay tinigil na niya ang ginagawa. Isa pang nakakatakot na karanasan ay nang maiwan kaming 4 na ate, kuya at pang-4 namin sa bahay. May pinuntahan noon sina papa at isinama yung bunso naming 4 years old pa. Magkakasama kami sa iisang kwarto kasi nga takot kaming mga babae kaya andoon kami sa kwarto ni kuya. Kami ang nasa higaan at nasa lapag naman siya. Sinindihan na lang niya yung debateryang lamp para hindi kami matakot. Kinabukasan pa raw kasi ang uwi ni na papa. Kasarapan na ng tulog namin. Siguro 10:00 ng gabi yon. Tulog na rin yung mga kapitbahay dahil tahimik na. Nagulat na lang kami nang magtawag ang isa naming tiyahin at pinsan. Sumilip sa bintana si kuya at tinanong kung bakit nila kami tinatawag. Ang sagot ba naman ni tita ay magsipagtulog na raw kami at maaga pa ang gising bukas. Ano pa raw ba ang ginagawa at ang ingay-ingay namin? Bakit din sobrang liwanag ng sala namin? Brown out pa naman pero may kuryente na daw ba kami? Gulong-gulo kami noon sa totoo lang. Naalimpungatan din kasi. Sinagot ni kuya si tita na natutulog na kami, magdadalawang oras na. Sila naman daw ang nagtaka, lalo na at bigla na lang dumilim ang sala. Kinabukasan, maagang nakauwi si na papa. Maaga din kaming pinuntahan ng tita kong nanggising nung gabi. Pero hindi lang sila ang pumunta, kundi pati yung ibang kapitbahay namin na mga kapatid din ni papa. Narinig din daw pala nila yung ingay na nagmumula sa bahay namin. Nang silipin kasi nila ay sobrang liwanag ng sala namin na para bang may kuryente na, kahit wala pa naman. Nung umaga lang kasi na yun nagbalik yung kuryente. Ang sabi namin, wala namang bukas sa kandila, gasera o flashlight sa sala. Yung debateryang lamp ay nasa kwarto namin at magkakasama kaming 4 kako habang tulog na. Alam rin nila na hindi kami ganun nag-iingay. Alam naman daw yun ni na tita, kaya takang-taka sila kung anong nangyari sa bahay. Grabe nga raw yung kilabot na naramdaman nila noon. Sa totoo lang, hindi lang ito yung mga kababalaghang naranasan namin sa bahay na yon. Marami pa, pero ramdam kong napahaba na yung pagkukwento ko. Kulang talaga. May mga kamag-anak kaming naranasang matulog sa bahay pero ayaw nang umulit. Katunayan nga Sir Bob, ilang beses nang napabless yung bahay namin pati yung buong compound. Pero ganoon pa rin. Wala pa rin nagbago kaya nagsawa na lang kami
hanggang sa masanay na lang din sa pagpaparamdam. Hindi rin naman kami sinasaktan at hindi rin kami nagkakasakit, kaya hinayaan na lang namin. Madalas silang magpakita o magparamdam sa mga kapatid kong bukas talaga ang third eye, hanggang sa matuto na lang silang huwag pansinin at hindi na masyadong matakot. Lalo lang kasing nagpapapansin yung mga kasama namin sa bahay. Nang lumaon at tuluyan ng magkaroon ng pangmahabaang supply ng kuryente sa lugar namin, tung hindi na masyadong nagba-blackout at nagba-brownout, nabawasan na rin yung mga pagpaparamdam. Hanggang ngayon ay andito pa rin yung compound. Bumukod na rin naman ako ng ibang barangay nung magkaroon na ako ng sariling pamilya. Doon pa rin nakatira sa compound yung iba naming mga kamag-anak, pati sina mama, papa at yung bunso. Hanggang dito na lang po ang mga kwento namin. Sana ay nagustuhan ninyo at ma-feature sa inyong channel. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Itagoy na lang ako sa pangalang Wilma, taga Bicol Region. 48 years old na at may 3 anak. Simula ng pandemic ay napirmi na lang ako sa bahay at yung asawa ko na ang naghahanap buhay. Meron akong isang maliit na tindahan na pinagkakaabalahan ko hanggang ngayon. Kapag nagbabantay ako nito ay sadyang nakikinig ako sa mga kwento nyo. Matagal na naming pangarap mag-asawa na makalipat sa mas tahimik at payapang lugar. Naririndi at pagod na kasi ako sa ingay ng syudad, sa mga harurot ng tunog ng motorsiklo at sasakyan, at sa mga tsismosang kapitbahay na walang ibang ginawa kundi bantayan ang bawat kilos mo. Halos gabi-gabi din nung may nagvividyoke na nakakarindi talaga. Dati kaming nakatira sa isang lugar sa Tondo. Maingay, magulo, at noong mga panahon na yon, kabi-kabila ang krimen. Taong 1998 nang magpasya kami magsama ng asawa kong si Armando. Kaya nang may murang lupa't bahay na ibinenta sa isang baryo sa Albay, Bicol, kung saan doon naman talaga ako ay sinunggaban na namin. Isa lang talaga ang naging problema namin noon. Maliban sa wala kaming sariling kontador, ay palagi pang nagba-brown out. Pero wala naman akong masabing hindi maganda noon habang tinitingnan ko yung lumang bahay na yari sa kahoy at bato. May malawak ding bakuran na napapalibutan ng iba't ibang halaman at puno. Sa totoo lang, masaya na ako noon. Sa mura naming edad ay may sarili na kaming bahay na malayo sa lungsod na puro polusyon. Pero may sinasabi ang asawa ko noon. Parang hindi raw siya mapakali dahil may naamasid daw sa amin. Parang ayaw daw na naroon kami. Sinabi ko na baka dahil luma na yung bahay. Kailangan lang linisin at mag-ayos nun. Nagsimula kaming mag-ayos pagkatapos naming mananghalian. Nilinisan namin ang buong bahay. Inayos at pinalitan ang sirang bahagi nito. Sa paglilibot ay may napansin kaming isang kwarto na hindi pa nabubuksan. Parang sobrang luma na nun at may mga kung ano-anong nakasulat sa dingding nito. May nakita pa kaming lumang larawan ng isang mag-anak. 2 batang lalaki, isang matandang babae at matandang lalaki. Sa pagkakaalala ko, yung babae nakasuot ng bestida na di malaman kung anong kulay dahil sa parang black and white o vintage pa ang kulay ng larawan. Pero ang nagbigay sa akin ng kilabot nun ay yung mga titig ng babae sa larawan. Matalim na parang nanlilisik ang mga mata nito. Agad kong tinago sa kahon yung mga lumang larawan na yon. Nang bumalik na ako ng sala, sunod naming inayos ay yung kwarto namin. Inabot din kami ng maghapon kakaayos at kakalinis ng bahay. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang lahat ng pagpaparamdam, Sir Bob. Pero pairamdam ko, simula nang mapadpad ako sa kwarto na yon at makita yung larawang yon ng mag-anak, ay may nag-iba, lalo na doon sa matandang babae. Napapadalas noon yung pagkawala ng mga gamit namin tulad na lang ng suklay, sandok at kung ano pa. Yung tipong kaagamit mo lang pero wala na sa pinagpatungan mo.
Makikita mo na lang itong nakapatong o di kaya ay nakatago sa ibang lugar. Kahit hindi ka naman nagawi doon o walang gumalaw nun. Isang gabi pa, habang naliligo ako, wala na namang power nun. Kandila lang yung dala ko sa loob ng CR. Napatingin ako sa may kalumaan at medyo malabo ng salamin. Kasama kasi yon sa bahay. Nagulat na lang ako nang biglang mag-iba yung refleksyon ko. Parang kumulubot yung mukha ko na medyo malabo. Hindi ko maintindihan, pero kapansin-pansin ang panlilisik ng mga mata. Tapos naangisi pa ito. Pagkurap ko ay bumalik sa normal yung refleksyon. Dali-dali akong lumabas ng banyo na hindi pa gaanong natatapos yung papupunas ng basa kong katawan. Buti nga ay hindi ako napasigaw sa takot. Nakita ko si Arman na nakatagilid ng higa, patalikod sa akin. Agad akong lumapit sa kanya para maibsan yung takot ko. Hinawakan ko siya sa braso at pinaharap sa akin. Napahiyaw talaga ako noon, sir, nang makita ko yung itsura na inakala kong si Arman. Naaagdas yung mukha niya na medyo hawig pa ng isang matandang lalaki. Nataranta akong lumabas ng kwarto namin. Nakita ko bigla si Arman na nasa labas at naninigarilyo. Simula nun ay hindi na ako pinatulog ng maayos. Parang palaging may nakatitig sa akin kahit nakapikit ako. Akala ko ay ako lang, pero pati pala si Arman may nararamdaman din. Buti na lang noong mga panahon na yon, wala pa kaming anak na inaalala. Isang gabi, bigla na namang nag-brown out. Nagising si Arman dahil sobrang maalinsangan daw ang pakiramdam at may ingay daw siyang narinig na kumakalmot sa dingding namin. Ginising niya ako. Sobrang dilim, pero hindi yung naririnig niya yung naririnig ko, kundi ang tawanan ng mga bata na parang nanggagaling sa ilalim. Bigla na lang napasigaw si Arman dahil pagtingin daw niya sa bintana ay may taong nakatayo doon sa labas. Parang malabong anino lang daw yung nakita niya dahil madilim at yung buwan lang yung nagsilbing liwanag sa paligid. Kaya hindi talaga malinaw. Ang hindi ko makalimutan ng gabing yon ay yung parang malamig na hangin humampas sa buong katawan ko. Nanginig pa nga ako nun. Hanggang sa pakiramdam ko ay para akong inantok ng malala at nakatulog. Si Arman naman ikinuwento sa akin, umagad na raw ako nagising. Nung una daw, napansin niya sa akin na pagkakuha niya ng flashlight, tinutok niya sa akin. Nakita niya raw yung mga mata ko na nag-iiba ng kulay mula itim, naging puti. Tapos bumabalik sa normal. Napansin din niya ng mga sumunod na araw na parang nagbabago daw yung ugali ko. Madalas na raw akong naging bugnutin at nagagalit bigla ng walang dahilan. Minsan naman daw ay naabutan niya akong nagsasalita at tumatawang mag-isa. Sa kalagitnaan daw ng gabi ay bumabangon ako at pupunta sa kwarto kung saan ko nakita yung mga larawan. Nang sundan niya raw ako isang gabi at ilawan ng flashlight, nakita niya pinagsusuot ko raw yung lumang kasuotan na naroon. Nagsasalita rin daw ako sa lingwaheng hindi niya maintindihan, kaya nabahala daw siya. Lahat ng yon hindi ko maalala na may mga pagkakataon pala na nangyayari sa akin yon. Isang gabi ay naulit na naman daw yung ganong pangyayari. Matapos naman daw yon ay bigla akong makakatulog. Dahil sa pag-aalala ng asawa ko, naghanap daw siya ng albularyo o gumagamot ng mga parang nasasaniban. Matino naman daw ako nung iniwan, pero dahil ginabi na si Arman kakahanap, madilim na nung dumating sila. Sakto at brown out na naman. Hinanap niya raw ako maliban doon sa kwarto na nilock niya. Pagbukas daw niya ng pinto at matutukan ako ng ilaw, gulat na gulat daw siya nang makita akong kinukutkot ko ang mga daliri sa paa hanggang sa magdugo raw yon. Tinawag daw niya ako pero parang hindi ko siya nadidinig. Nang hilahin niya ako patayo ay bigla ko raw siyang tinulak at tumawa na parang baliw. Kaya kumilos na yung albularyo nun. Bigla raw akong nagwawala nung makita ko raw yung albularyo. Doon na raw nila ako tinalian. Kung ano-anong dasal at orasyon daw ang ginawa ng albularyo sa akin. Umiyak daw ako noon, tumawa,
Minsan daw ay iniinsulto si Arman at ang Diyos. Ni isa sa mga nangyaring ito ay wala talaga akong matandaan. Para akong kinulong noon sa napakadilim na lugar. Wala akong makita, walang maramdaman. Pero kahit papaano, nadidinig ko yung mga nangyayari pero sari-saring boses yon. Pinaliwanag daw ng albularyo na isa daw yung masamang espiritu na nananahan sa lugar. Kumbaga, nagagalit siya dahil sinakop namin yung teritoryo niya. At nang makakita raw ng pagkakataon ay sinaniban ako nito. Yung pamilya daw na dating naatira dun sa bahay ay pinaslang pala. Kaya raw naging tampulan ng bad energy yung lugar. Kapag ganoon raw ay pinamamahayan yon ng mga masasamang espiritu. Napaalis naman ng albularyo yung sumanib sa akin. Payo nito na lumipat na raw kami ng ibang matitirahan. Habang kinukwento sa akin to ni Arman ay nagsitayuan talaga ang mga balahibo ko dahil hindi ako makapaniwala sa mga karanasan. Yun nga ang ginawa namin. Dali-dali kami naghanap at lumipat ng bahay. Dahil sigurado kung nanatili pa kami doon ay mas malala pa ang nangyari sa akin. Ipinabenta namin yung lumang bahay na yon at nagrenta muna kami doon din sa Albay pero sa ibang barangay na. Mas maliit kaysa dati pero mas payapa naman. Hanggang kalaunan, nang makapag-ipon-ipon kami ay nagpagawa na ng sariling bahay dito pa rin sa probinsya. Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Jack, taga Nueva Ecija. Simula bata ay palipat-lipat na kami ng bahay. Yun ay dahil sa trabaho ng tatay ko na nadidistino sa iba't ibang lugar. Dito lang talaga kami nagtagal sa Nueva Ecija dahil na rin nag-retired na siya nitong 2014. Sa dami ng lugar na napuntahan namin sa Pilipinas at sa ilang bahay na rin na nalipatan, tanging yung sa Iloilo lang ako at ang pamilya ko nakaranas ng nakakatakot. Ilang buwan pa lang kami sa bahay na yon ay nakaramdam na kami ng kakaiba. Mga panahong 90s yon. Siguro 1994 nangyari. Hindi rin naging madali ang buhay namin sa Iloilo dahil nakatira kami noon sa baryo. Malayo siya sa bayan at malayo sa mga bilihin. Isa pa, mahina ang kuryente doon. Di katulad ng malapit sa bayan. Siguro mga 1 oras sa isang araw lang kami nakaranas o minsan nga ay wala pa dahil madalas ang brownout nun. Kaya kandila o yung tinatawag na kingke pa lang ang ginagamit namin nun. Nasa high school pa lang ako noong mga panahon na to at yung 2 kong kapatid ay puro babae. Nasa 10 at 6 na taon. Yung bahay pa na nilipatan namin nun ay yari sa kawayan. Maayos naman ang pagkaagawa, kaso lang ay nakahiwalay ang kusina at CR. Kaya kapag nagbabanyo kami noon ng gabi ay kinailangan pa namin magdala ng ilaw o flashlight. Isang gabi ay sinamahan ko yung kapatid kong 10 years old para magbanyo. Yung bahay pala namin noon ay napapalibutan ng mga puno ng nyog. Meron ding malalagong puno ng mangga at sampalok. Madilim talaga ang kapaligiran, lalo at walang kuryente. Habang nasa loob ng banyo yung kapatid ko, iginala ko naman sa paligid ang liwanag ng flashlight. Sunod ay tinutok ko yon sa taas ng puno. Doon may nakita akong parang unggoy na palipat-lipat ng sanga. Nang matamaan yun ng liwanag ay bigla itong nawala. Kaya hindi ko na yon pinansin sa pag-aakalang unggoy lang yon. Pero plinano ko pang hanapin kinabukasan. Nang matapos ang kapatid ko, ay sinabihan ko siyang mag-intay sandali. Gagamit din kasi ako ng banyo. Hawak-hawak niya yung flashlight at kung saan-saan niya pa yung tinutok. Sinaway ko na nga siya nun. Nang bigla siyang nagsisigaw at kumaripas ng takbo. Mabilis naman akong lumabas ng banyo at nakita ko yung kapatid kong tumatakbo papuntang bahay. Kaya sumunod na rin ako sa kanya kahit sobrang dilim ng dinaanan ko. Naiinis pa akong tinanong siya kung bakit bigla na lang siyang napasigaw at tumakbo sa loob.
Nag-iiyak niyang sinabi sa akin na may nakita daw siyang parang asong nagliliwanag ang mga mata. Pero bigla daw yun umakyat ng puno na parang unggoy. Yun daw yung sinusundan niya ng ilaw. Natakot lang daw siya nang makita itong nakaupo sa isang sanga at bigla nitong ibinuka ang pakpak katulad ng sa paniki. Naguluhan naman ako noon kung ano ba talaga yung nakita niyang hayop. Pero hindi ko na siya kinulit dahil nakikita kong takot na takot siya. Natulog na lang kami. Isang araw ay may bumisita sa aming kaibigan daw ni tatay. Kasabahan niya ito sa trabaho na doon din na-assign. Hawak kasi sina papa noon ng isang kumpanya na naka-assign sa manpower ng construction firm. Kaya kung saan may project ay andoon sila. Hindi ko lang alam kung ano ang project nilang yon. Pero ang alam ko ay paggawa yon ng mga Lopez. May kasamang binatilyo ang kaibigan ni tatay na halos kaedaran ko rin. Nung una, nagkahiyaan pa kaming mag-usap. Pero dahil doon sila nagtanghalian at saglit na umalis sina papa, naiwan siya noon sa bahay kaya niyaya ko siyang maglaro ng basketball. May ginawa kasi si tatay na basketball ring noon at ipinako niya yon sa puno ng nyog na walang bunga. Doon kami nagpalipas na maghapon habang yung mga kapatid ko naman ay naglalaro ng bahay-bahayan sa lilim ng malaking mangga. Maya-maya, tinawag ako ng kapatid kong si Joy, yung 10 taon. May sumitsit daw sa kanila dun sa taas ng puno ng mangga pero wala namang tao. Mag-aalas 3 pa lang noon ng hapon at tirik ang araw. Sinabi ko sa kanila na umuwi na muna. Nakita ko pa na iniwan niya mag-isa noon si Apple, yung bunso naming kapatid na 6 years old. Patuloy pa rin itong naglalaro pero panay tingala sa puno. Saglit ko lang silang pinauwi noon, baka kasi mahulugan sila ng sanga ng punong halatang sobrang tanda na. Hindi na mayakap ni tatay kahit ang katawan noon dahil sa laki. Pati mga ugat noon ay naglalakihan din at may ilang sanga ang naglalaglagan. Hinatid ko muna sila sa bahay at naiwan mag-isa si Benzer sa labas. Maya-maya ay humahangos siyang pumasok ng bahay namin. Namumutla at mukhang kinakabahan. Nagtaa nga rin si nanay kung anong nangyari sa kanya. Para daw siyang nakakita ng multo. Nagkwento siya nun. Umihi raw siya sa puno ng mangga dahil mainit nun at doon lang may lilim. Bigla na lang daw parang may sumitsit sa kanya galing sa taas ng puno. Pagtingala ay wala naman daw siya nakitang kung ano. Pero narinig niya na may panay-sit-sit pa rin sa kanya. Doon daw talaga yon nanggagaling sa puno ng mangga. Pinagtawanan ko pa nga siya dahil putlang-putla talaga. Sinabi ko sa kanya na sa ilang buwan naming nakatira doon ay wala pa akong narinig na may sumitsit sa akin. Pero sumabat yung kapatid kong si Joy na meron daw talaga. Kaya pareho ko lang silang pinagtawanan. Pinagsisihan ko rin yung tinawanan ko sila noon dahil hindi ko inaasahan na mararanasan ko rin. Isang hapon, pinag-igib ako ni nanay ng tubig sa gilid ng bahay namin na may poso. Malapit lang doon ang malaking puno ng mangga. Sa likuran namin ay may puno rin ng mangga. Doon nakita ni Joy yung sinasabi niyang aso na naging parang unggoy na paniki. Doon ko din nakita yung hayop na palipat-lipat ng sanga na inakala kong unggoy. Pero hindi ko na nakita yon kinabukasan. Habang nag-iigib ako ay naghuhugas naman noon si nanay sa kusina na nasa gilid lang din ng bahay namin. Doon ko muna dinala yung inigib ko. Sunod naman ay sa banyo kaya inabot ako ng dilim. Pinuno ko kasi lahat ng lagayan para hindi na mag-igib si tatay kinabukasan. Sobrang dilim na noon dahil wala na namang kuryente sa amin. Mumunting liwanag lang ng apoy ang nagsisilbing ilaw namin sa bahay. May dala naman akong flashlight na nilagay ko sa bibig ko kapag binubuhat ko yung 2 timba. Habang pinapump ko yung poso noon, may narinig akong sumitsit. Sinaway ko pa noon si Joy sa pag-aakalang tinatakot niya ako. Pero maya-maya, may sumitsit na naman. Kaya pumasok ako ng sala para tingnan kung anong ginagawa ng makukulit kong kapatid. Wala sila doon at ang pasukin ko yung silid nila ay tahimik sila naglalaro ng manika. Kaya naguguluhan yung isip ko kung sinong sumitsit sa akin.
Kinabahan na ako noon kaya minadali ko na ang pag-iigib. Nang paalis na ako sa poso ay may bigla na namang subitsit. Medyo malakas na noong mga oras na yon at nanggagaling yon sa puno ng mangga. Inilawan ko doon kahit natakot ako. Wala pa naman noon si tatay sa bahay. Napahiyaw na lang ako nang makita ang isang malaking paniking nakalambitin sa isang sanga ng mangga. Tinigil ko ang pagbomba ng poso noon at kumaripas ng takbo papasok. Si nanay naman noon panay tanong sa akin kung napano ako. Nang ikwento ko sa kanya ang nangyari, sinabihan pa niya ako na hindi daw kasi ako naniwala kina Benser at sa kapatid ko. Tinawanan ko pa. Hindi na ako pinalabas ni nanay at nagsara kami ng pinto at bintana. Habang naghahapunan kami ay mahina kami nag-uusap ni nanay. Sa uulitin daw kapag may sumitsit sa akin ay wag ko nang papansinin at pumasok na ako agad ng bahay. Isang gabi pa noon, Sir Bob, ginabi na ako ng uwi galing eskwela dahil tumambay pa ako noon kasama ang mga kaibigan ko sa isang basketball court. Nawala sa isip ko yung nangyari sa akin nung gabing yon. Tuwang-tuwa pa ako noon habang naglalakad pa uwi dahil nga nanalo ako sa pustahan. Nang biglang nagdilim ang paligid, brown out na naman. Kaya nilabas ko na ang flashlight at nagpailaw. May sarili din talaga akong flashlight noon dahil mahirap ang kuryente noon sa lugar namin. Hindi pa ako nakarating sa amin ay nakarinig na ako ng ilang beses na pagsitsit. Nagpalinga-linga pa ako sa dinadaanan ko sa pag-aakalang sinundan ako ng mga kaibigan ko para takutin. Pero wala sila. At yung sitsit na yon ay sinabayan na ng pagaspas ng pakpak. Pagtingala ko noon, Sir Bob, natigilan na lang ako noon nang makakita ng napakalaking paniki. Nakatingin pa nga yon sa direksyon ko. Naunahan na ako ng takot kaya hindi ako nakakilos. Hanggang sa humarang yon sa dinadaanan ko. Nakakahiyaman pero naihina ko doon sa sobrang takot. Ibinuka pa noon yung mga pakpak niya na parang sasakupin ako ng buong katawan niya. Inig at ang lambot yung mga paa ko hanggang sa wala na akong maalala. Nagising na lang ako na nasa loob ng silid ko at tahimik ang buong bahay. Kinabukasan, maaga pa lang ay andoon na sina nanay sa loob ng silid ko. Alalang-alala sina tatay. Nakita na lang daw ako ni tatay habang pauwi siya na walang malay sa gilid ng daan. Hindi daw niya ako magising kaya binuhat niya ako. Kinuwento ko sa kanila yung nakita ko. Kung hindi raw tiktik yung nakita ko ay baka kung anong klaseng aswang daw yon. Buti na lang at hindi ako noon ginalaw. Baka gusto lang daw akong takutin. Sa susunod ay magbaon na raw ako ng asin. Yun na nga yung ginawa ko at hindi na talaga ako nagpapagabi ng uwi. Bukod kasi sa sobrang dilim ay delikado rin. Ilang buwan ang lumipas. Nung mag-summer vacation na kami sa eskwela ay lumipat na ulit kami ng lugar at bahay dahil may panibago na namang project yung kumpanya ni tatay. Pero bago kami lumipat ay ilang beses pa akong nakarinig ng sitsit. Pakiramdam ko nga ay nagkaroon na ako ng phobia sa sitsit. Minsan kasi kahit wala naman ay pakiramdam ko may naririnig pa rin ako. Kaya parang aatakihin ako sa takot noon kapag nakarinig ng sitsit. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapakali at kinakabahan. Pero laking pasalamat ko noon dahil hindi naman ako kinain o sinaktan ng nilalang na yon. Sobrang dilim pa naman ang dinadaanan ko at patay lahat ng ilaw sa magkakalayong bahay pati na sa kakaunting magkakalayong poste. Bukod sa liwanag ng buwan ay yung flashlight ko lang talaga ang nagsilbing liwanag noong mga panahon na yon. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Pasensya na kung napahaba, pero sana ay mainarate nyo sa channel.